Maraming Pilipino at eksperto ang nagsasabi na masyado raw naging sunod-sunuran si Duterte sa China kahit patuloy ang panggigipit sa mga mangingisdang Pilipino at ang pagpasok ng mga Chinese vessel sa teritoryo ng Pilipinas. At narito ang mga kontrobersyal na statement o pagpapahayag na si Duterte ay isang maka-China. I love Xi Jinping. Isa sa pinaka-kontrobersyal niyang pahayag. Sinabi niya ito sa isang speech, sabay banggit na gusto raw niyang makipagkaibigan at makipag-cooperate sa China. China is already in possession of the West Philippine Sea. Isa pa itong pahayag na ikinagalit ng marami para bang tinanggap na lang niya na kontrolado na ng China ang buong West Philippine Sea. Kahit malinaw na ito ay teritoryo ng Pilipinas ayon sa international law, we cannot afford to go to war with China. Madalas niyang sagot kapag tinatanong kung bakit hindi niya pinipilit ang arbitral ruling. Gusto raw niyang iwasan ang sigalot at kaguluhan sabay pananakot sa mga Pilipino kung sakaling magkaroon ng gera sa Pilipinas at ang China. China-funded project sa Pilipinas. Maraming proyekto sa ilalim ng Build program ang pinondohan o pinangakong pondohan ng China. Narito ang ilan sa mga proyekto. Chino River Pump Irrigation Project. Pinondohan ng China pero binatikos dahil mataas ang interes at collateral na maaari ikalugi ng Pilipinas. Davao-Samal Bridge. Isa ito sa mga proyektong pinangakong susuportahan ng China. Philippine National Railway o PNR South Long Haul Project. Plano itong i-finance ng China pero may mga delay at hindi lahat natuloy. At ang isa sa pinaka dahilan ay yung pagsuporta ng China sa kampanya ni Duterte nung siya ay tumakbo bilang presidente noong 2016. Ang tanong, may kapalit ba ang mga tulong na ito ng China kay Duterte? At narito ang ilan. Pagtugon sa West Philippine Sea issue. Habang naguhuli ng isda ang mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal at iba pang bahagi ng West Philippine Sea, may mga ulat na pinagbabawalan sila ng mga Chinese Coast Guard. Sumunod, ikinuha ang kanilang huling isda kapalit ng mga ilang bagay katulad ng sigarilyo at mga Chinese noodles. May militia boat ng China na matagal nang nakapark sa reef. Sa kabila nito, hindi agresibo ang tugon ni Duterte. Sabi niya, mas gusto raw niya ang mapayapang pakikipag-usap kaysa sa girian. Sumunod, hindi pagpursige sa arbitral ruling noong 2016. Noong nanalo ang Pilipinas laban sa China sa International Tribunal o sa The Hague, sinabi ni Duterte na he will set it aside for now para raw hindi masira ang ugnayan nila sa China. Ginamit lang ulit ang ruling bilang paninindigan noong malapit nang matapos ang termino niya, pero sinasabi ng mga kritiko huli na raw ang lahat. Sa kabuuan, sa madaling salita, si Duterte ay nakipagkaibigan sa China kapalit ng investment at kapayapaan at sariling interest niya. Pero sa mata ng maraming Pilipino, naging kompromiso ito sa karapatan at soberanya ng Pilipinas.